nakikisa po ako sa sambayan ng Pilipino na totoong nag-uphold ng truth, ng beauty, ng love. Hindi katulad ditong mga iilang mga demonstrador dito. Tingnan ninyo, oh. Grabe naman sila. Gusto nilang pabagsakin ang aking anak. Hindi nila kaya. Tingnan ninyo, oh, ang konti lang nila. Hindi daw sila pinayagan mag-set up. Tingnan nyo na, kasi naman, ginugulo ang gobyernong napakaayos. Ginagawa na ng anak ko ang lahat para i-expose ang katiwalian. Ikulong ang mga dapat ikulong. Bakit ba naman kami gusto nilang ikulong? Tama pa naman yun? Hindi yung tama. Kasi kaming mga Marcos, ang totoong dapat pagkautangan ng loob ng sambayan ng Pilipinas. Alam mo, kung hindi sa mga Marcos, hindi ninyo tatamasain ang kapayapaang meron tayo ngayon. Hindi ba? We are peace-loving. Lahat ng gagawin ninyo na extra-constitutional, na violente, hindi magwawagi yan. Sapagkat sa rehimeng Marcos, kami ay naging tapat sa inyong lahat. Hindi kami pumapatay, hindi kami nagnanakaw. Kami na talaga. Kami na ang the truth. Kami ang good. Kami pa ang beautiful. Hindi ba? Kaya, ito lang ang masasabi ko, mabuhay ang rehimeng Marcos, magpapatuloy kami, nagpaspas sa 2028 dahil alam kong yan ang gusto ninyong mangyari. Tama ba? Anong hindi? Ano ba naman kayo? Tumigil na kayo sa inyong pag-ingay, sa inyong pagdaldal, sa inyong pagreklamo. The problem with you is you cannot accept reality. And the reality is, the Philippines is exactly where it should be. Peaceful, progressive, may hustisya, may kalayaan at may katahimikan. Kaya, mabuhay ang mga Marcos. Joke lang. Joke lang yun, ha? Akin lang yung maniwala sa akin sa booking ko. Joke lang. Siyempre, totoong buhay. Ako po si Wanna Change, na humingi ng tunay na pagbabago. Yan ang gustong-gusto kong mangyari. Ano ba naman? Tingnan niyo, mabuti pa noong September 21, pinatayo nila ang stage. Ngayong November 30, hindi ba? Hindi na sila pumayag. Anong ibig sabihin yan? That is curtailing our freedom of speech. Ito man lang bang pagpapahayag na ito, pipigilan nyo pa? Ano ba naman yung may entablado? Magsalita kami hanggang mapaos. Mailabas namin ang gusto namin sabihin. Aalisin niyo pa ba ito sa akin? Ang sinasabi na naman ng Takong Bayan ay lahat ng kurakot ay mananagot. Lahat ng nagnakaw ay ikukulong. Ang tanong, sino ba ang nagnakaw? Sino ba ang dapat na makulong? Siyempre yung mga guilty. Alam niyo ang hirap sa Pilipinas, yung mga nakaupo, mga presidente, payaman sila ng payaman. Yung mga mahihirap, ano ang kapalit? Kahirapan, gutom, hanggang kamatayan. Tama ba yun? Hindi yun tama. Kaya, para sa aming mga aktivista na nandito sa harapan ninyo ngayon, ang sinasabi lang naman namin, lahat ng kurakot ay dapat managot. Hindi po pwede ang pamantayan natin kay Juan, iba pa kay Juana. Ang pamantayan sa presidente, iba pa sa vice-presidente. Kung kayo po ay nagkasala, kayo ay dapat na makulong. Tama na po. We all deserve better governance. And obviously, we are not
getting it from our own leaders. Not from our own president, not from our vice president, not even from people in the Senate, not even from people in the Congress, while hindi ko nilalahat. Pero ang bulok na sistema ng bansang Pilipinas ay talaga namang systemic. Napakahirap ng gamutin. Pero sa ating lahat na nandito ngayon, alam kong tayo ay hindi nawawalan ng pag-asa. Dapat hindi tayo napapagod sa pagprotesta. Bawal ang mapagod. Dapat lagi tayong may pag-asa na ang ating bayan isang araw ay magiging isang malayang bayan. Isang bayang ang kinakain ng mayaman, kakainin din ng mahirap. Ang hustisyang ibinibigay sa mga nasa puder ay parehong hustisyang ibibigay sa mga mahihirap. Tayo po ay nandito dahil naniniwala tayo na may tunay na pagbabago at kaya nating singilin ang lahat ng mga nagkautang sa ating bayan. Kaya ngayon po, nagpapasalamat ako sa lahat ng nandito na present ngayon at nagpapakita ng tapang, hindi natatakot. Tayo po ay patuloy na maninindigan, patuloy na lalaban para sa mahal nating bayang Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat.